Hello mga kumare, mga sis, ayan magluto tayo ngayon ng puto. Hindi ko ito master pero susubukan natin. Ayan, matagal na kasi nga akong hindi nagluto ng puto at ngayon nagki-craving kami ng puto. Kaya magluto ako ng puto. Ang mahal kasi ng paninda dito sa Dubai. Yung 6 pieces na puto is 10 dirham, 'di ba ang mahal? So kapag bumili ka na lahat ng sangkap niya yun, tas ikaw magluluto, di mas marami pa, 'di ba? Meron ka pang ah, pang merienda ulit, ganyan. Marami pang magagawa. So yan, gumawa ako. Tapos, hinmix-mix ko na lang lahat dyan yung aking sangkap. Hindi ko na isa-isahin sabihin. Pero makikita nyo naman kung ano yung mga pinaglalagay ko, diba? At saka nag-mute na ako kasi maingay itong mga kasama ko. Charis. Nagchichismisan kasi sila. Ayan, guys. Parang ano lang naman, mabilis lang naman gawin. Pero, ayun nga, dahil matagal na akong hindi nagluto, kaya kinakabahan ako, baka mamaya hindi siya malambot, mamaya hindi siya ganun kasarap, ganyan. Pero tiwala lang, 'di ba? So ayan, gawa lang tayo ng ating merienda kasi nga pupunta kami sa ilog maligo o sa dagat maligo. Kaya ayun, gumawa ko ng merienda namin papunta ng dagat, tapos sa park para naman meron kaming makain doon kahit ano lang, puto lang, din magdala na rin kami ng kape, di ba masarap na yun. Ayan, pag naggawa ako ng puto, dino-double check ko siya, baka meron kasing harina na hindi ko nahalo, pangit yun, hindi yun masarap. Kaya ginaganyan ko siya muna bago ko siya ilalagay sa mga molder ko, para naman ganun is matanggal yung mga harina na hindi ko siya nahalo. Then dyan lang kasi homemade lang naman, at linuto ko na siya sa rice cooker namin. Ayan, konti lang naman kasi nga parang ano lang siya, 12 pieces lang, kaya dyan ko na lang siya linuto sa rice cooker namin. Konti lang naman din. Ayan, so ganyan yung lulutuan ko. Pero okay na yun kasi nga yun nga sabi ko, 'di ba, dito lang naman sa bahay, pagkain lang naman namin. Tapos yung cheese ko, nagtataka ako sa cheese ko, bakit ganun. Hiniwa ko, tas nadurog-durog siya ng dahil siguro sa linagay ko sa freezer, tapos bigla ko siyang hiniwa, kaya nadurog-durog siya. Hindi ko kasi pinalambot muna. Ayan, ganyan lang yung paggawa natin. Lagay lang siya ng ganyan, konti-konti lang, para hindi masyadong mag-puff. Ayan. Kasi nga alam mo yun na dati yung putsinta ba yung tawag doon. Ayun, gusto ko din pag-aralan kung paano gawin yun kasi hindi rin ako marunong. Pero kung talaga sa mga lutuan ng like ng ulam, ganyan, tapos mga iba pang dessert, mga cake, ganyan, alam ko. Pero yung kutsinta ba yung tawag doon, hindi talaga ako marunong. Tingnan nyo naman yung Eden cheese ko. Ewan ko ba ano nangyari dyan. Bakit naman na ganyan yan? Ganyan na. May malaki, mayroong maliit, tas durug-durug pa. Ayan, tinatawanan tuloy ako ng mga kasama ko kasi nga hindi perfect yung cheese ko. Pero okay lang kasi nga pagkain lang naman namin to. Hindi naman pantinda, no? 'Di ba? Pero kung ibebenta ko naman to, siyempre hindi naman ganyan. So, ayan, kinamay-kamay ko na. Pero malinis yung kamay ko. Nagugas naman ako, siyempre. Ayan, then, okay na. Tapos, ilalagay na natin sa ating rice cooker. Ayan. Then, hindi masyadong malakas yung apoy niya kasi nga mabigla siya. So, hinahinaan lang siya hanggang sa magiging okay na siya. Ayan. Ayan. Okay na. Then, anuin natin siya. Tusukin natin siya ng toothpick. Si toothpick yung pantusok ko dyan kasi pag okay na yan, okay na. Tapos ayan, tatanggalin na natin para ilagay na, palamigin, tapos ilagay na sa plastic para baunin natin.
Ayan, nalagay ko na siya sa plastic. Ayan, may